Pag-alis nila sa bahay ng matanda, agad din naman silang dalawang nagmasid sa labas ng bahay nito. Kalahating oras lang noon ang kanilang hinihintay nang tuluyan na nilang nasipat ang aswang sa paligid. Doon nila nalaman na isa palang tiktik na aswang ang gumagambala sa pamamahay ng matanda. Nasa isang anyo ito sa paniki na halos kasing laki na ng isang baboy. Sa pagsipat nilang dalawa dito, pinili niyang palapitin si Danilo sa pamamahay ni Arsenio upang magawa siyang mapansin ng tiktik na yon. Sa paglapit ni Danilo sa bahay, doon na nga siya nakita ng nilalang. Dahil sa nagpakawala ng mga usal sa kaliwa si Danilo, inaakala ng aswang na aswang din siya na nagmamasid. Makalipas pa ang mga minuto, dahan-dahan na ngang nag-anyong tao ang nilalang na yon papalapit kay Danilo. "Magandang gabi sa iyo, kauri kong aswang. Anong pakay mo sa bahay ng minamarkahan ko na?" Wika ng nilalang. Sinuli noon, maigi lang siyang nakikinig habang nakataas ang sabulag upang hindi siya magawang maramdaman ng nilalang na yon. Nang marinig ito ni Danilo, agad din naman siyang napalingon sa kinaroroonan ng aswang na yon. Alam niya na yun na ang tiktik, kung kaya't pinili niyang maging mahinahon. Paglapit nito sa kanya, doon humampas sa kanya ang napakabahong amoy nito. Panay din ang pagpapalipad hangin nitong mga marka upang hindi na magkaroon ng pagkakataon ang pamilyang kanyang ginagambala na makagawa pa ng pangontra sa kanya. Nang medyo makalapit na ang nilalang na yon kay Danilo, agad din naman siyang nagbato ng mga pamako. Sabay sunggab, ninuling nagtatago lang sa mga damuhan. Dahil sa kanilang ginawa, halos manlaki ang mga mata ng tiktik nang tuluyan na siyang mapahiga sa lupa. "Bakit? Sino ba kayo?" tanong ng nilalang. Dahil sa sinabi ng nilalang, ay mas lalo pang uminit ang ulo nitong sinuli. Hindi na niya magawang sumagot pa sa mga sinabi nito sa kadahilanang tuluyan ng nabalot ng galit ang kanyang puso. Sa dinarami-rami kasi ng kanyang nais gawin, ay nagawa pang sumausaw ng tiktik sa mga nais niyang gawin para sa kanyang maestro. Habang sila ay nakahiga sa lupa, dahan-dahan ang kinuha ni Nuli ang kanyang tabak sa kanyang bewang. "Danilo, ako na ang magbigay ng parusa dito," wika niya habang nanonood lang si Danilo. Nang masipat ito ng nilalang, agad naman itong humanap ng pagkakataon upang makatakas sa mga kamay ni Nuli. Dahil sa wala pang pinakawalang usal itong sinuli kumbate, kaya nagawa siyang maibalibag ng aswang sa lupa dahilan para makatakas ito. Habang ito ay tumatakbo, patuloy naman ang paghabol nilang dalawa sa nilalang na yon. Sa pagtakbo ni Nuli ay ang dahan-dahan naman niyang pag-usal ng mga inkantasyon sa hangin. Nang tuluyan na niyang mataglay ang mga anino, walang isang segundo nang tuluyan na niyang mahabol ang aswang na yon. "Demonyo ka! Tatakas ka pa! Sa dami-daming baryong pwede mong pasukin, ito pa ang baryong kinakalakihan ko." Gigil na wika ni Nuli sa aswang. Matapos niyang makapagsalita, walang sabi-sabi, agad niya itong inambahan ng kanyang tabak na puno ng mga dasal upang tuluyan ng patayin ang nilalang. Nang tuluyan ng tumarak sa katawan nito ang kanyang tabak, ay wala na itong nagawa
kundi harapin ang kanyang kamatayan. Nang masipat nilang dalawa na wala na itong buhay, agad din naman nila itong binuhusan ng langis upang matupok sa paglitaw ng haring araw. Makalipas ang mga minuto, naglakad na nga sila papauwi sa kanilang tambayan. Habang naglalakad sila sa daan, bigla siyang napatigil nang kalabitin siya ni Danilo. "Nuli, tingnan mo! Di ba yan yung bundok lagtok na tinitirhan ng ermitanyo? Tingnan mo, nagliliwanag." Pagsipat ni Nuli sa bundok na yon, maging siya ay nakita ang sinasabing nagliliwanag na galing kalangitan pababa ng gubat. Ang ipinagtataka lang nilang dalawa kung bakit kapareha ito sa mga ulap na nagliliwanag na sinasakyan ng mga maharlikang diwata. Agading bumalik ang liwanag na yun sa kalangitan na para bang saglit lang ito sa lupa at muling umahon. Nang mga oras na yon, biglang nagkaroon ng kaba at kutob itong sinuli sa lugar na tinitirhan ng ermitanyo. Pagdating nila sa kanilang tambayan, agad nila itong pinagsasabi sa kanilang mga kasama maging kay Mang Carpio. Nang marinig ito ng lahat ang kanilang mga salaysay, maging si Mang Carpio, ay pamilyar din sa kanya ang liwanag na yon. Ngayong oras na ito mismo, aakyat tayo ng bundok ng lagtok upang tingnan ang nangyayari sa lugar na yon. Wika ni Mang Carpio na siyang kaagad naman nilang napagkasunduan. Bali 5 lang sila noong umakyat ng bundok dahil halos tulog na ang iba nilang mga kasama dahil sa nakainom ito. Upang mas mapadali ang paglalakbay, pinili nilang gumamit ng mga kabayo. Dahil sanay ang mga kabayong maglakbay sa gabi, kaya hindi sila nahirapan. Makalipas ang mga oras na pagtatakbo ng mga kabayo, nakarating na nga sila sa nasabing bundok. Iniwan nila ang mga kabayo sa paanan ng bundok dahil alam nilang mahihirapan ito sa pag-akyat dahil sa napakatarik ng lugar. Habang papalapit sila, sipat na sipat nila ang napakalaking balite na punong-puno ng mga alitaptap sa likod ng bahay ng ermitanyo. Nang medyo makalapit na sila sa bakura ng kubo, suminyas itong sinuli na huminto na muna dahil meron siyang nasisilayan sa bakuran ng ermitanyo na may nakahiga na kung anong nilalang. Purong itim ang katawan nito at hindi nila ito nakitaan ng paggalaw. Nang mga oras na yon, nagpakawala na itong si Danilo ng mga harang sa buong paligid upang kung sakaling ano ang nilalang na yon, mahuhuli nila ito. "Sino ka? Anong ginagawa mo sa pamamahay ng maestro ko?" Sigaw ni Nuli sa nilalang. Pero hindi pa rin ito gumagalaw. Kaya ang ginawa nila, pinalibutan nila ito at sinipat-sipat ng maigi. "Binabalaan namin kayo kung sino ka man. Huwag mo kaming tatakutin dahil hindi kami natatakot sa inyo." Wika din naman ni Mang Carpio. Pero kahit anong pagsisigaw nila sa nilalang, wala talaga itong imik. Para makumpirma ng maayos kung sino ba talaga ang taong nakahiga sa bakura ng ermitanyo, nagpakawala ng mga tigalpo itong sinuli, sabay bato sa nilalang. Pero ganon pa rin hindi ito gumagalaw. Dahil sa si Danilo ang may alam sa karunungan ng kaliwa at si Mang Carpio, sila ang nagbato ng mga tigalpo. Pero wala pa rin itong epekto. Doon na pumasok sa isipan nila na baka bangkay ng tao yon
na tinatapon sa bakuran ni Manong Duming. Pero napaisip naman sila. Dahil sa pagkakalan nila sa bundok na yon, nag-iisang nanirahan doon si Manong Duming. Kaya wala na silang ibang nagawa kundi lapitan ito. Paglapit nila, napansin nilang wala itong mukha at naliligo ng makakapal na putik ang katawan nito. Nang galawin nila ito, doon nila napagtantong kaya hindi nila nakita ang mukha nito dahil nakataob pala ito. Nang hawiin nila ang katawan ng nilalang, doon nila nasilayan ang pagmumukha nito. Nang makita nila ang pagmumukha nito, animoy binuhusan sila ng napakalamig na tubig sa kanilang mga katawan dahil sa sobrang kilabot. Dahil ang nakita nila sa bakura ng kubo ng ermitanyo, walang iba ay si Manong Duming. Grabing pagkagulat at awa noon ang kanilang pangkat dahil sa mga nasisilayan nila. Inangat noon ni Nuli ang ulo ni Manong Duming at pinahiga sa kanyang hita habang pinapakinggan kung humihinga pa ba ito. Ang mga kasama naman nila noon, pinisil-pisil ang bawat parte ng katawan nito dahil hindi ito humihinga. Pero kahit anong gawin nila sa katawan nito, patay na talaga ang ermitanyo. May malalaking sugat ito sa kanyang likuran habang may malalalim na kalmot sa kanyang dibdib. May sugat din ito sa kanyang biwang na tagos kabilang likod nito. Habang binubuhat nila si Manong Duming papunta sa kubo nito, halos silang lahat noon ay napapaiyak na. Dahil talagang patay na si Manong Duming. Makalipas pa ang mga minuto, nasa maayos na higaan na ang kanilang pinuno. Ninais nilang bantayan ito magdamag upang makapag-isip ng kanilang dapat gawin. Mang Carpio, papaano na tayo ngayon? Wala na ang ating pinuno. Sino na ang mamumuno sa atin ngayon? Wika ni Nuling umiiyak habang nakatitig sa bangkay ni Manong Duming. Nang marinig ng mga ito ang sinabi ni Nuli, hindi naman nakasagot ang mga kasama niya. Dahil maging sila ay hindi nila alam ang mga dapat nilang gawin. Pero habang nakatitig silang umiiyak sa katawan ni Manong Duming, nasipat ni Nuling may mga alitap-tap na dumapo sa dibdib ng ermitanyo galing sa malaking puno ng balete, hindi kalayuan sa kubo nito. Mang Carpio, nakita niyo ba ang nakita ko? Sigaw ni Nuli sa mga kasama nilang nakasandal sa mga haligi ng kubo. Pagtingin ng mga ito, nakita rin nila ang mga nakita ni Nuli. Maya-maya pa, paisa-isa nang nagsiliparan ang mga alitap-tap papalabas ng kubo. Paghawak ni Mang Carpio sa liig ni Manong Duming na nakaratay, napansin niyang umiinit ito. Hindi patay si Kaduming. Buhay pa siya, wika ni Mang Carpio. Nang marinig nila ang sinabi ni Mang Carpio, lahat sila ay biglang nabuhayan ng loob dahil sa hindi pa pala patay ang ermitanyo. Umiiyak na tumatawa noon si Nuli dahil sa labis na pagkatuwa. Totoo ngang ang dakilang tagapaglikha lamang ang may kontrol sa ating mga buhay, wika niya habang panay ang pagpapasalamat sa kaitaas-taasan. Maya-maya pa, umungol ito at nagawa pa nitong maigalaw ang kanyang ulo at nagsalita ng, "Tubig! Pahingi ako ng tubig."
Wika ni Manong Duming na siyang kaagad hinanap ni Nuli sa kubo nitong tinitirhan. Habang iniikot niya ang kanyang paningin sa paligid, wala siyang nakitang lagayan ng tubig doon. Nang maalala niyang sa may likod ng baliti nakaimbak ang tubig nito, dali-dali naman niyang pinuntahan ang bahaging yon. Dahil sa napakadilim ng paligid, walang pagdadalawang isip niyang ikarga ang mga dasal niya upang gumana ang pangatlo niyang mga mata sa kadiliman. Nang makarating na siya sa kinaroroonan ng mga kasama niya, dala-dala na niya ang tubig na nakalagay sa katawan ng kawayan. Agad nila itong pinainom ng tubig at maniwala kayo o sa hindi, halos kalahating galon ng tubig ang naubos nito na para bang ilang linggo na itong uhaw na uhaw. Manong Duming, ayos ka lang? Salamat naman. Dahil nagawa mong makabalik sa mundo natin. Wika niya pero hindi ito sumasagot at muling nakatulog. Magamat gusto ni Manong Duming na imulat ang kanyang mga mata, hindi niya ito magagawa. Dahil halos pumutok ang magkaparihan nitong mga mata dahil sa mga bugbog at sugat na natamo sa mga kalaban nila sa mundo ng mga engkanto. Grabing awa ang naramdaman noon ng kanilang pangkat dahil sa sinapit ng kanilang pinuno. Lahat ng mga mutyang nagbibigay lakas sa mga katulad nila, ikinerga nila kay Manong Duming upang wala mang sinong nilalang ang makisawsaw sa kanilang problema. Pinahiran din nila ng mga langis ang mga sugat nito upang kahit papano madaling makabawi ang katawan nito. Nang gabing yon, hindi na nila nagawang makatulog dahil magdamag nilang binantayan si Manong Duming. Kinabukasan, habang nakaupo sila sa bakuran, pinagmasdan naman ni Nuli ang pagpakita ng sikat ng araw habang nakangiti. Hindi niya kasi lubos akalain na sa kabila ng lahat, nagawa pa ring makauwi ng kanyang maestro sa kanilang mundo. Pagbalik niya sa kubo, nakita niyang pinapaupo ng mga kasama niya si Manong Duming sa papag ng kubo nito. Manong, sa ganyang kalagayan mo, nakakaya niyo pang bumalik sa mundo natin? Paano mo yun nagawa? Tanong ni Nuli. Hindi ko alam mga iho. Pero sa pagkakalam ko, patay na ako. Ang huling naalala ko lang, nung binuhusan ko ng langis ang lagusan. Wika nito. Ayon sa ermitanyo, nang marinig nila ang sinabi ni Manong Duming sa kanyang mga naranasan, panay naman ang pagdamdam nila sa hirap na dinaranas ng kanilang pinuno sa mundo ng mga engkanto. Ibig mong sabihin, Manong, ang mga diwatang gabay ni Macario ang nakipaglaban sa mga demonyong yon? Tanong ni Nuli kay Manong Duming. Tama ka, iho. Sila din ang naghatid sa akin pabalik sa mundo natin. Kung nagkataong hindi dumating ang mga diwata sa kalangitan, siguro wala na rin ako sa mga oras na ito. Sa mga natamo kong sugat sa katawan, kinakailangan pa ng 1 linggong pamamahinga bago ito makabawi. Kaya pwede nyo naman akong iiwan dito kung sa tingin nyo ay nahihirapan kayo sa lugar na ito. Wika ni Manong Duming na siyang kanilang ikinagulat. Bakit mo nasabi ang mga bagay na yon, Manong? Kayo ang aming pinuno na sinusunod. Hindi namin maatim na kayo ay mahirapan at pabayaan. Kaya naming mabuhay sa bundok na ito. Mabantayan lamang kayo at maalagaan. Wika ni Nuli. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, Duming.
Hindi ito nakakabuti sa kalagayan mo ngayon. Ipapaubayan niyo na sa amin ang aming responsibilidad bilang kanib ng inyong samahan. Wika naman ni Mang Carpio. Nang araw na yon, pinili ng ilang kasama ni Danilo na manguha ng mga kamuting kahoy upang gawin nilang umagahan. Nanguha rin sila noon ng mga ligaw na gabi doon sa bundok na yon upang may maiulam sila pagsapit ng gabi. Pagsapit ng tanghali, habang nagkukwentuhan silang kumakain ng kamuting kahoy, sinasabayan naman nila ito ng pagtagay ng matamis na tuba. Sa loob ng isang linggo, halos ganun parati ang kanilang gawi. Minsan, mangangaso sila sa bundok na siyang pangunahin nilang pagkain. Napakarami kasing mga baboy ramo sa bundok na yon dahil hindi na ito naaabot ng mga tao sa bayan. Dahil sabi-sabing pugad nga ito ng mga aswang. Bukod kasi sa kwento din na yon, hindi rin basta-bastang naakyat ang bundok na yon dahil sa napakalayo nito. Hanggang sa dumating na sa puntong nagagawa ng maihakbang ni Manong Duming ang kanyang mga paa sa lupa. Tuluyan na ring naghilom ang mga sugat nito sa katawan na natamo nito sa digmaan. Sa tulong na rin ng mga langis na kanilang baon-baon. Pero nag-aalangan itong sumama sa kanila pabalik sa kanilang lugar. Manong, sumama na kayo sa amin sa paanan. Gaya ng dati, masaya pa rin sa lugar na yon. Kaya nating mabuhay ng matiwasay doon dahil may mga palaya naman tayo roon. At isa pa, dadalawin natin si Umar sa lugar na yon. Paniniguradong nagtampo na ito sa atin. Wika ni Nuli. Hindi ba ako naging pabigat sa mga kasama mo? Kung ako ang tatanungin, wala namang problema sa akin. Tapos naman rin ang ating misyon sa mundo ng mga engkanto. O sige, sasama na ako sa inyo. Pangiting wika ni Manong Duming. Ako naman, Kanuli. Pinunong Duming. Saglit lang ako sa lugar na ito dahil may pamilya din ako sa Tunggaw eh. Sa pagbalik ko sa lugar namin, magiging masaya ang pangkat natin dahil sa mabuting balitang dala-dala ko. Wika din naman ni Tonyo na siyang kaagad sinang-ayunan ng kanilang pangkat. Bago pa man sila umalis sa kubo ni Manong Duming, nagawa pa nilang mag-inuma ng tuba. Kaya habang nakasakay sila sa mga kabayo pababa, medyo hilong-hilo pa sila. Pagdating nila sa baryo, nakaabang na sila Guyo at ang iba nilang kasama sa kanilang tambayan. Hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Nuling. Buhay pa ang ermitanyo. Kaya napayakap sila dito nang makita nila ito. Nang araw na yon, nagdiwang sila alang-alang sa muling pagkabuo ng kanilang samahan. Pero hindi nila inaasahan ng pagsapit ng gabi. Hindi inaasahan nila Manong Duming na may kakaibang nangyari sa pamilya nitong si Nuli pala. Ayon sa mga tauhan ni Nuli, na may sakit umano ang kanyang ina magmula nung may bumisita sa kanilang bahay na isang babae. Kaya kinaumagahan mismo, agad-agad itong pinuntahan ng kanilang pangkat. Nang makarating na sila sa bahay ng ama niya, agad-agad namang tinanong ni Nuli ang kanyang ama. Itay, nasaan ho si Inay? Tanong ni Nuli. Dito.
Nang marinig nito ang kanyang tanong, agad-agad naman sila nitong sinamahan sa may silid ng kanyang ina. Pasensya ka na anak, dahil hindi ko nabantayan ng mabuti ang inay mo. Pang-apat na araw na itong may dinaramdam na sakit dahil sa wala kayo dito sa ating baryo. Kaya humanap na lang ako ng mga albularyo sa karatig lugar. Nanlulumong sagot naman ng ama niya. Pagkarinig nito ni Nuli, agad-agad nilang binuksan ang pinto upang matingnan ang kalagayan nito. Habang naglalakad sila papalapit sa silid, tila ba lumakas ang pagkabog ng kanyang dibdib sa hindi malamang dahilan. Ilang minuto pa ang lumipas. Laking gulat na lamang nila nang tumambad sa kanila na ginagamot ng 3 albularyo ang kanyang ina. Pagsipat nila dito, agad naman nila itong nilapitan. At ang pagtanong dito sa mga kaganapan ng kanilang lugar. Ayon sa albularyong nakausap ni Nuli, na gumamot sa kanyang ina, binarang umano ang kanyang ina ng isang taong hindi pa nila nakilala. Sinabihan naman sila nitong huwag mag-alala, subalit kitang-kita niya na nasa panganib ang kanyang ina. Mga Ginoo, mas mainam siguro na kami na ang magpapagaling sa kanya. Makakaalis na ho kayo. Salamat sa inyong tulong. Wika ni Nuli sa mga albularyo. Nang marinig naman ito ng 3 matanda, dahan-dahan naman itong lumabas at nakikamay sa kanila. Sa pagkawala ng mga ito sa kinaroroonan ni Nuli, nilapitan naman niya ang kanyang ina. Habang patuloy nitong pinakiramdaman ang buong katawan ng kanyang ina, pakiramdam ni Manong Duming, may mga insektong gumagapang sa sistema ng kanyang ina. Agad naman niya itong ipinagbigay alam sa ama ni Nuli, at matapos nila itong sabihin, hindi naman ito mapakali. Dahil sa labis na galit nitong nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas. Inilahad naman ni Nuli sa kanyang ama kung sino ang mga nilalang na may kagagawan sa mga ganong kaganapan. Habang patuloy na ginagamot nila ni Mang Carpio at Manong Duming ang kanyang ina, kahit papano napanatag naman sila Nuli at ng kanyang ama. Dahil napakalaki ng kanilang tiwala kay Manong Duming at Mang Carpio. Bukod kasi sa eksperto sa pagbalik ng barang si Manong Duming, napakalalim na rin ang karanasan nito sa mga pangontra pagdating sa ganong kakayahan. Ayon pa kay Nuli, na sa lahat ng mga manggagamot na kanyang nakilala, tanging ang kanyang maestro lamang ang may kakayahan na magpalaya sa katawan ng isang nilalang na kahit na anong uri ng barang. Habang patuloy nilang pinagmasdan ang 2 ermitanyo, napagpasyahan naman niya noong tawagin ang dalupahaw upang ipahanap ang mga demonyo na may kagagawan ng mga bagay na yun sa kanyang ina. Nuli, Danilo, sabihan mo lang kami kung nahanap nyo na ang mga mambabarang na ito. Walang awang paglilitis ang ipakita ko sa mga demonyong ito sa oras na magkaharap ang aming mga landas. Sisiguraduhin lang nilang iiwasan nila ako sapagkat alam nila ang parusang aking ipapataw sa lahat ng kanilang angkan. Wika ni Manong Duming. Dahil sa awa nito sa asawa ng matalik niyang kaibigan na mismong ama ni Nuli. Sige Manong, kapag natuntunan namin ang kanyang kinaroroonan, kayo ang una kong bibigyan ng abiso.
Alam mo, Manong, ngayon lang ito nangyari sa ina ko. Paniniguradong nasa malayo ang bumiktima nito dahil sa basta-bastang itong namiktima sa ating lugar. Sagot naman ni Nuli sa ermitanyo. Sa patuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang naantala ng masipat nila ang paglapit ng ama ni Nuli. Luisito, maayos na ang kalagayan ng asawa mo. Sa ngayon, kinakailangan kong bibigyan siya ng karampot na gamot dahil natatakot akong baka hindi ito kakayanin ng kanyang katawan. Mas mainam sigurong bigyan muna natin siya ng panahon na makapagpahinga upang mabawi ang lakas na nawala sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil malakas ang pangangatawa ng asawa mo. Wika ni Manong Tuming. Nang marinig ng ama ni Nuli ang sinabi nito, walang sawa namang nagpapasalamat siya sa kanyang kaibigan. Matapos nilang mag-usap, bumalik na sila sa balkonahe ng bahay ng ama ni Nuli. Salamat naman tay dahil kahit papano inilagaan nyo si inay. Sabihan nyo lang kami kung may mararamdaman kayong kakaiba sa paligid. Wika niya sa mga ito. Sagot naman ng ama niya, meron daw nagpakilala sa kanya na isang babae na kaibigan umano ng kanyang ina. Dumalaw ito sa kanilang bahay. Kinabukasan nung pumunta ang pangkat ni Nuli sa bundok ng Lagtok. Siyempre, kahit hindi nila kilala yon, wala siyang nagawa kundi ito'y papasukin alang-alang sa pinapakita nilang respeto sa kanyang asawa. Ngunit habang tumatagal ang pag-uusap ng ama ni Nuli ng nasabing babae, doon na nakaramdam ng kakaiba ang ama niya. Napapansin kasi niyang panakanaka na ang pagsimoy ng malamig na hangin sa paligid na merong dala-dalang mabigat na pakiramdam. Nang mapansin niyang ilang oras na itong hindi lumalabas, puwersahan na nitong binuksan ang pintuan ang ama niya upang makita ang kasalukuyang kaganapan. Subalit nang makita niya ang bisitang babae nito, bigla naman yung tumalon sa bintana ng walang pagdadalawang isip. Hindi na ito nagawang habulin ng ama ni Nuli dahil sa napakabilis ng pagtakbo nito sa talahiban malapit sa palayan. Matapos ang mga pangyayaring yon, madalas na silang nakakita ng mga taong naglalakad sa labas ng kanilang bakuran na para bang meron itong pinagmamasdang tao. Napapansin din noon ng ama ni Nuli na kapag dumaan ang mga ito, sumasakit ang katawan ng ina niya nang sa hindi malamang dahilan. Dahil sa mga pangyayaring yon, agad silang kumuha ng mga albularyo dahil wala nga doon sila Nuli ng mga araw na yon upang ipatingin ang kalagayan nito. Nang malaman ng ama niya na nabarang ang kanyang ina, doon na sila labis na kinabahan sa kanilang mga nalaman. Alam kasi nila noon sa kanilang mga sarili na ikakalungkot ng maigi ni Nuli ang masamang mangyari sa kanyang ina. Nang marinig nila ang naging salaysay ng kanyang ama, doon nila nalaman ang mga pinagmulan. Sa patuloy ng kanilang pag-uusap, naging masaya naman ang lahat. Labis-labis ang pasasalamat noon ng ama niya kay Manong Duming dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanila. Sa pagsapit ng tanghali, nagtipon-tipon ang lahat na kanilang kasama sa kanilang tambayan nila. Habang gumagawa ng pananghalian ang mga kasama ni Nuli, panay naman ang usapan nila Manong Duming sa lahat ng kanilang pangkat. Itong si Nuli noon,
Sinipat-sipat niya na muna ang mga panabong niya dahil matagal na rin niyang itong hindi nahahaplos. Habang himas-himas niya ang mga manok niya, nasipat niyang lumapit sa kanya itong si Tonyo at ang dalawa nitong kasama. Kanuli, magpapaalam na kami sa inyo. Babalik na kami sa Tunggaw. Pasensya't na hindi kami nakapagtagal pa rito. Alam niyo naman, masyadong matagal rin kami dito sa lugar mo. Naghihintay sa amin ang aming mga pamilya eh. Huwag kang mag-alala. Magkikita pa rin naman tayo kung sakaling may magaganap na mga misyon ni Ermitanyong Duming. Nagpaalam na kami kay Pinunong Duming. Uwi ka sa kanya ni Tonyo. Hindi ka na ba talaga napipigilan, Tonyo? Kung ganon, walang problema sa amin. Basta kung may libre kang oras, dumalaw ka naman dito. Sige, mag-ingat kayo sa daan. Sagot naman itong sinuli na siyang pinasalamatan ng lubos ng kanyang matalik na kaibigan. Pag alis nila Tonyo,